Hey guys, you're in a nutshell with me, Ina. Ang pag-uusapan natin today. Setting up an express entry profile. Ang tanong ng ilan, ano ba ang dapat? Non-accompanying or accompanying spouse ang dapat mong sabihin sa inyong application. Okay? Yan ang ating pag-uusapan because I think there's siguro a bit of a confusion on which strategy is better to do. Okay? Pag-uusapan natin yan kasama ang ating suki, immigration lawyer Lou Johnson Dangzalan. Hello, maraming salamat Lou muli. And Di yeah, na I like this nakapagbihis. topic. It's okay. Hindi ko naman dinidry, guys, ano. Siyempre, kami ni Lou rin, no, and my other resource persons, we record multiple episodes, sometimes at a time, to save our time and energy. Diba? Split na lang natin. Okay. Availability din kasi. Yeah. Yeah, oo, busy-busy itong mga to eh. Okay, Lou's email is down there. Okay, crawling down there if you wanna get in touch with him. Okay, pag-usapan natin to, itong topic na to, no? Accompanying or non-accompanying spouse ba dapat? Why should applicants give this thing more attention? Kumbaga, mahalaga to. I understand maraming ini-issue na PFL ang IRCC ngayon tungkol dito sa sagot ng mga applicants sa tanong na to. Correct. In the context of a PR application, ano? Siguro simulan natin by saying na non-legal advice, guys, seek specific legal advice when, addressing, getting advice. Educational lang itong video na ito. We're gonna talk about hypotheticals. Ito yan, Lou. Thank This you. is for informational purposes only and does not constitute legal advice. Okay, Correct. consult a qualified, authorized immigration professional kung kailangan po ninyo ng legal advice. Okay? Go ahead, Lou. So, the question is, saan ba lumalabas ito sa mga konteksto ng PR application? So, madalas sa express entry. Kapag nag-set up ka ng profile mo, dun pa lang, pwede mo nang sagutin yung questionnaire na si spouse mo or common law partner, siya ba ay sasama sa Canada? Siya ba ay accompanying or non-accompanying? So, anong implication nito? So, yung mga in the know dyan, malamang yung mga viewers mo in the know dito. Alam natin na kapag kasi accompanying kasama, tapos hindi nakapag-language test, hindi nakapagtapos, or hindi nakakuha ng kanyang ECA or Education Credentials Assessment, nakakapagpababa ito ng puntos overall sa inyong comprehensive ranking score. So, matagal na strategiya ng iba na hindi isasama si spouse sa kanilang pag-move sa Canada. In other words, i-declare nila na meron silang spouse, pero ile-label nila yung spouse nila as non-accompanying. May mga questions dito. Ito ba ay legal, ay illegal ba ito? Hindi ba ito allowed? Etc. etc. Nasa gray zone po tayo. Kasi I would say 7-8 years ago, alam naman natin na meron talagang iba ginagamit ito, nilalagay nilang non-accompanying pero sasama pala. Para nga mai-increase ang kanilang, inflate ang kanilang points para nga makukuha silang invitation. So, noon pa lang, nare-refuse na itong mga ito kapag dating dyan, kapag nakahanap ng misrepresentation ang immigration officer. Pero, syempre, before magbigay ng misrepresentation finding ang officer, ibigyan ng chance mag-respond through a PFL, procedural fairness letter. Ang napapansin ko ngayon, mabilis lang, is tumataas yung incidence nito. Dahil nga, desperado ang mga tao na i-inflate ang kanilang CRS points in order nga na makakuha sila ng invitation. Can we blame them? Not necessarily, no. I think fair game naman ito kung talagang hanapan natin ng optimization kung mayroon kang legitimate reason kung hindi talaga non-accompanying yung spouse. Okay, let's put it in two categories first. Yung applicant, yung spouse rather, nasa Pilipinas. Okay, wala pa sa Canada. Sinabi na non-accompanying si spouse. Pero ang end goal mo, no, kapag ma-approve ka, let's say, no, ma-approve ka, i-sponsor mo siya. Okay, and then nakakuha ng PFL. Ano ang usually tinatanong? Ano ang mali bang nakikita doon? And how do you go about it? I mean, para hindi ka mapag-desisyon na misrepresentation, masabing misrepresentation. So in those circumstances, the chances of getting a PFL is pretty low. The chances of it being flagged as someone na ginigame yung system, pretty low. So long as this person has not set foot in Canada. Pero kung itong person na ito
halimbawa, bigyan natin ng example. I had a client once na malaki yung business sa Philippines. Ang nagpunta lang sa Canada is si wife. Tapos siya yung principal and mag-a-apply na nga ng permanent residence. Merong visitor visa yung husband. Pag ganon, labas-pasok lang sa Canada. Ganon, di ba? Kasi nga, meron silang inaatupag na business nga sa Pilipinas na napatiwan. Pwedeng nandun din yung kanilang mga anak nag-aaral. So, syempre, di ba, no, punta lang ng Canada si Mrs. to pursue, let's say, a program. So, in that particular situation, madaling i-explain na, well, my husband is in the Philippines, di ba? Okay. I think yun na-mention mo kanina. Ang mahalaga dito, ang key difference is, I think some people kasi are using this strategy, yung non-accompanying spouse, even if kasama na nila yung spouse nila nandito na sa Canada. Okay? Correct. Dito yata yung medyo questionin talaga ng IRCC. Dineclare mo na non-accompanying sa yung express entry application, pero si spouse mo, naka-open work permit na pala dito, yung ganyan. Okay, ano ang advice mo dyan? I mean, ano ang dapat strategy ba talaga sa ganyang sitwasyon? Kailangan matindi ang pagpapaliwanag sa presinto kung bakit biglang ngayon naging non-accompanying. Hindi naman kasi ibig sabihin na red flag ito. Mapa-flag kayo for sure. Bibigyan kayo ng opportunity to explain for sure. Pero yung explanation ba ninyo, will it make logical sense and will it be a coherent explanation? Yun yung siste. Kasi halimbawa, yung sa situation mo nga na sinasabi, na accompanying siya from the beginning. Nakakuha ng work permit si Mrs. sa Canada, tapos si Mr. sumama as a accompanying spouse na naka C41 open work permit nga, di ba? Spousal open work permit. Sinama pa yung buong pamilya, yung mga anak, nag-aaral sa Canada as K-12. So, anong question dito ng immigration? Well, sasabihin nila, nilabel mo non-accompanying and nandito sa Canada from the beginning. Paano to naging non-accompanying? Ni explanation letter, wala kayong binigay. Bakit biglang naging non-accompanying siya? So, from my perspective as an immigration officer, sasabihin ko, well, obviously, you're doing this because ini-inflate mo yung points mo. So, bibigyan kita ng chance ngayon to respond. Ito, PFL. Ina, explain yourself. Precinct 13. O, ano na? Oo. Is there a valid justification? Meron ka bang... Potentially. Meron ba? Halimbawa, bigyan natin ng scenario to. Bigyan natin ng kulay, yung outlines. Halimbawa, pumunta kayo ng Canada, yung panganay mo, 17 na. Nag-18 na. So, tapos na siya ng K-12. Hindi nyo naman gustong pag-aralin kaagad sa Canada dahil lang mahal as international student. Ang ginawa ng panganay, nag-take ng short course muna sa Manila. So, umuwi siya. Sumama si asawa, pumunta sa Pilipinas. So, in other words, unang pasok nila sa Canada, naka-spousal open work permit, naka-study permit yung anak. Tapos, umuwi sila ng Pilipinas. So, according to the records, meron kang accompanying spouse and accompanying dependent. Pero ngayon, naka-label as non-accompanying. Bakit? Well, there's a reason. Kasi nga, umuwi siya ng Pilipinas dahil nga, nag-settle back there dahil yung panganay nandun, so kailangan ng supervision, etc. etc. Ibigyan ko kita ng isa pang scenario. Pwede yun. Baka pwedeng makalusot. Alright. Pwedeng makalusot yun, pero kailangan matinding explanation. Nasa sa'yo yung burden of proof niyan, di ba? So, ganun. Isa pang situation, halimbawa, knock on wood. Sabihin natin yung asawa mo na naka-spousal open work permit, yung mother niya, knock on wood nga, hospital na kailangan ng constant caregiving sa Philippines. So, minabuti na ninyo na umuwi muna siya sa Pilipinas hanggat sa, sabihin natin yung prognosis, 3 years, ganun, di ba, na may chance pang mag-survive, etc. Pero, medyo 3 years na lang, di ba? Pwedeng isama yun sa explanation. Okay, tama, pumasok ako sa Canada as a accompanying spouse. That was the original intent. Pero at this time, I cannot be a permanent resident because I will be in the Philippines. Dahil nga, alagaan ko yung nanay ko. Diba? Yeah. So, meron kang legitimate reason. Pero kailangan mong i-explain ng mabuti. Kasi nakikita ko ngayon, Ina, yung PFL, lumalaganap niya, diba? Ano ba yung like kong sinasabi sa PFL? You're one step away from a refusal. Basically, the officer has already formulated a theory na ito. Sasabihin na nila, pa-void please, di ba? Sa counter, di ba? Manager, pa-void please. Ikaw yung mag-void ng theory nila na na ito yung teorya ko, na ginigame yung system. Prove me wrong. Ganun. Yeah, okay. Oy guys, I know Lou gave some examples.
Huwag niyo namang gawing story yan sa pag binigyan kayo ng PFL ha. Kasi una sa lahat, Lou, when they explain why, no, when they answer these PFL, sabihin mo, ganun yung situation nila, yung mga examples na sinabi mo na maaring makalusot. Would that also require documentation if they were to share that story, no? Kunyari, sinabi nila may sakit yung parent. Kailangan may like hospital records, etc. to prove it. It's not as simple as sharing the story that Lou told us, no? So una, paliwanag ka sa pagpapaliwanag sa presinto, the burden of proof is always on the applicant. In other words, ikaw ang may responsibilidad sa lahat ng punto na i-prove ang iyong kine-claim. So kung sinabi mong may sakit ang iyong mother or mother-in-law, abay, responsibilidad mo na magbigay ng pruweba. Pangalawang punto, dahil nasa PFL ka na nga, may malaking suspecha. Hindi lang suspecha, madalas may teorya na ang officer kung paano ka i-refuse. Diba? Sa ganong sitwasyon ba, makikipaglaro ka pa ba? Hindi na, diba? Kailangan iligay mo na lahat ng baraha mo. Kung meron kang, kung pusoy dos to, kung meron kang dos, diba? Gamitin mo na yung dos mo. Diba? I love your analogies. Hay nako. Okay, last na lang, Lou. I think we are in the situation we are in. Because perhaps, no, I mean, I won't be surprised if some immigration practitioners gave this as advice. Because previously nga, siguro several years ago, maaring may mga nakakalusot, di ba? They are gaming the system, again, declaring na company to boost their points. If it worked before, hindi na kasi ngayon, ano? So I think sadly, it's because of that kind of advice. I'm so glad that you're the one who raised it and not me, because I didn't want to be like in a weird situation na naninira na naman siya, ganun. Hindi po, kasi meron na po akong mga situation na nilinis na ganyan na in-advisean sila ng kanilang previous representative na, ginawa ko na nga yan noon. Noon yun. Alam naman natin ang politika ngayon pagdating sa immigration, napakahigpit. So, don't play with fire. Future po ng family ninyo yung nakataya dito. So, so sa mga clients namin, halimbawa talagang nakikita na namin yan. Talagang pina-flag namin. Sila magre-raise, sasabihin namin, yes, you can, but what's your reason? Ano yung reason? Kami mismo yung mag-gatekeep. Kasabisuhan na namin yung client namin na, teka, dangerous territory ito. You're opening yourself up for potential crossfire from the government. Sasabihin nila, eto yung ano ko ngayon, teorya ko sa'yo. Prove me wrong. Yeah. Wow. Hi, okay. Guys, ayun pwede, ito na lang pala, Lou. Paano kunyari nakaka-prepare na sila ng profile? They can change it by any time, this part? Okay? Yung mga absolutely. Sa-up na? So may profile ka, naka-set up na, pwede mong baguhin yan. Yun nga, yun talaga masakit. Kasi kung talagang pangit yung score ni Mr. or ni Mrs. sa kanilang language test, tapos wala pa silang ECA, may problema talaga, bababa talaga yung score. Tapos yung chances ninyo for getting an invitation, tapos bababa, di ba? So, ito din actually minsan may mga clients ako na halos awayan ko na parang kailangan talaga mag-IELTS at mag-CSELFIP ni Mrs. or ni Mr. at kailangan talaga mataas. Kung hindi pwede Talagang ito talaga yun. Tapos sasabihin nila, well, hindi ko naman kailangan ito sa trabaho. Pero ito yung requirements ng gobyerno. Humingi ka ng pabor galing sa gobyerno, kailangan mong sundin. Ngayon, kung talagang hindi kaya, may mga paraan. Pwede naman mag-hire ng tutor, pwede naman mag-take ng private courses or tutorial classes para mas magaling pa yung performance niyo sa test niyo. Kasi practice lang yun diba? Pangalawa, kung wala pa kayong ECA, abay ko, asikasuhin na ninyo. At do your research. Kasi some ECAs, di ko na lang sasabihin, may mga iba kuripot, may mga iba generous. Totoo yan. I've heard that before. Hanapin nyo yan. Hanapin nyo yan. Correct. Alam nyo kasi, if you insist on that strategy, yung Nana Company, it may cost you more. Yes. In the long run. Diba? Ganun din. Babagsak din kayo sa kailangan yung asikasuhin. Exactly. Yung mga sinabi ni Lou. Okay, so anyway, that is it. Short but sweet ang ating episode. As always, Lou, thank you so much. Guys, we will end this episode here. Thanks, Lou. I'll see you guys in the next one. Bye!